ngayon, kalito talaga ako dito sa motor na to. Ano ba talaga to? Kung R3 ba to or R7. Basta binili siya ng kapatid ko. Then, ayan. Tsura ng TFT display niya. So kung mapapansin natin, yung tachometer niya is pag ganon, paangat. Plus ito yung gear indicator. Okay, so yun nga na mga dre. So yun nga na mga dre. So nasa harapan natin ngayon ng isang R3 version 3 or yung Yamaha YZF R3 version 3. So black color, pure black siya. Then also bago natin simulang ikuntin tong motorsiklo na to, syempre katulad ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Yeah. So, Yamaha YZF R3 version 3. So, start na muna tayo mag-overview ng kanyang engine spec. So, basically, ang engine specifications nito is naka 321cc displacement of engine, dual cylinder or inline 2 cylinder. Then, also naka liquid cooled na rin ito, 4-stroke dual overhead cam and 4 valves. Plus, meron na itong bore and stroke na 68 by 44.1 mm. Compression ratio na 11.2:1. Then starting system na ito, obviously naka-electric pa rin ito. Clutch type wet multi-plate. Plus cooling system is naka-liquid cooled na rin. So naman natin ngayon kung ilan ang horsepower na kayang i-release nito. So maximum horsepower na itong motor na to is maabot siya ng 41.4 horsepower at 10,750 RPM. Tapos maximum torque is 29.6 Nm at 9,000 RPM. So yun yung kabuuang power na kaya niyang i-release dito mismo sa motor na to. Grabe palang lakas na ito, no? So kaya pala nung time na umangkas ako, talagang ramdam ko kahit hindi ako yung nag-drive ng motor. So ayun. So naibigay ko na sa inyo yung mga basic specs. So sa ngayon, punta na tayo, ikutin na natin yung motor. Simulan na natin. So sharp and pointy design dito mismo sa harap, which is technically good for aerodynamics. Since itong R series na to is nilika talaga siya for racing kind of motorcycle bike. And also kung mapapansin natin na may pagkamasungit yung mismong headlight nito dito mismo sa may bandang front. So take note, makikita natin dito yung kanyang DRL lights. Then also yung kanyang pinaka main and front na headlight dito mismo sa harapan. So kung mapapansin natin na yung kanyang headlight dito mismo is naka LED light na yung kanyang headlight and DRL. So plus dito mismo, lipat natin sa may bandang gitna. Kung mapapansin natin na medyo may pagka flat curve din yung kanyang design dito mismo paakyat, with matching itong nakaumbok na windshield dito mismo sa may kanyang head AC. Tapos meron pa siyang additional na butas dito for good for air intake and aerodynamics na rin at the same time. So yun, ang ganda ng itsura ng motor na to. Very aggressive looks design na umaakma sa performance na meron dito mismo sa motorsiklo na to. So punta tayo dito sa may bandang side ng motor. Let's have a look. Pansin natin mismo na yung kanyang signal light. Ito very traditional kasi naka bulb type pa rin yung kanyang signal light dito sa magkabilang side dito mismo sa front. Then other than that, papansinin natin mabuti, medyo naka-open yung kanyang belly pan dito mismo sa engine.
which is typically okay lang naman, hindi naman nakasira sa looks kasi kailangan din niya ng ano ng spacing dito, although kaya naman din naman i-occupy kahit may spacing, pero much better na rin for cooling the actual engine dito mismo sa loob, since ayun nga nakausli na yung kanyang dalawang cylinder mismo na nakakabit dito mismo sa makina ng motorsiklo na to. So bukod pa dyan, mabuti yung kanyang suspension is naka-inverted telescopic fork suspension na to, which is typically madalas nang ginagamit sa lahat ng klase ng sports bike ngayon and some kind of other heavy duty bikes ngayon na nag-i-exist ngayon sa market. So ayan, so tamang tama lang din yung laki ng kanyang fender, plus naka disc brake na to with ABS or anti-lock braking system. Then also ginagamitan din ito ng dual piston calipers dito mismo sa may harap. Tapos mapapansin din natin dito sa may bandang loob, makikita din natin yung mismo radiator ng motor. So ayan, napakalaki. Dito mismo nilalagay yung coolant na ginagamit para dito mismo sa unit na to. Ayan, naituto ko na halos. So designs fully covered except lang dito sa may bandang belly pan, pero dito mismo sa may bandang engine room, ayan, napakaganda rin since hindi lang for aerodynamics itong mga butas na to dito also ginagamit din ito for somehow yung pag-allocate ng spacing dito mismo sa actual na makina. Syempre nakakapagpadagdag din ng forma dito mismo sa motorsiklo na to. So yun, punta tayo dito mismo sa may bandang taas, yan sa sa may bandang TFT display niya para makita natin. Let's have a look dito mismo sa kanyang TFT display. Hindi ko pala napakita kanina. Let's check it out. Lapit lang tayo ng konti. Ayan. So ito. Ayun, medyo maliwanag lang pero sige, lapit natin. Itsura ng TFT display niya, so kung mapapansin natin, yung tachometer niya is paganon, paangat, plus ito yung gear indicator, odometer sa baba, tapos yung actual na speedometer, plus yung fuel indicator niya. Ayan, medyo maliwanag lang dahil sa reflection nung kanyang mismong salamin sa araw, kasi nakatapat tayo sa araw ngayon habang nire-review to Plus ito, so neutral indicator sa gilid, plus magkabila naman turning lights indicator. Kung mapapansin nyo mabuti, ilalapit ko lang ng konti yan. Yan, medyo madilim lang Plus may tayo dito, checker tayo if kailangan na natin magpa-change oil, plus ito engine check indicator, plus ABS indicator din dito mismo sa may kabilang gilid. Ayun, so ngayon controls, basically ito kill switch. Ito ay pagka-unique to, literally ginagamit talaga siya sa sports bike. So nito, style nito, pababa yung on, tapos yung off pataas. Ayan, then also kapitan niya natin ng konti. Ayan yung style ng kanyang switch or kill switch, pababa is on, tapos yung pataas naman is off. Buti naturuan tayo nito kanina. Tapos yung kanyang hazard light controls andito mismo sa may kanan. Ayan, so after that, punta tayo dito sa may left side. Ang gaganda ng controls nitong motorsiklo na to, sa totoo lang nung nakita ko. So ayan, okay, baba natin ng konti. Ito, high beam and low beam, taas baba lang din, plus turning lights or signal lights, switches andito, then horns, napakaliit lang na button, plus meron pa siyang passing light dito mismo sa may bandang likuran. Ayan, so naka gold na rin to, naka Yamaha golden handlebars na rin ito, magkabila na pumartner sa kanyang brake and clutch levers na magkabila din. So yung braking clutch levers na ito, I think it's aftermarket na rin.
kasi pansin ko to sa iba pang mga shops na fully adjustable na tong ano na to caliper lever na to. So magkabilaan yan. Then as you can see dito mismo sa part na to, tensya na medyo paikot-ikot yung camera natin. Ayan, para naka empty logo pa na ano to na cap, pero based on my observation naka butterfly clip on na rin yung kanyang handlebar dito mismo sa harap, which is very common na sa lahat ng R series ni Yamaha na nire-release niya ngayon. So ganto yung itsura ng design niya, tapos nasa bandang gilid yun din yung kanya susian. So napansin ko rin dito mismo sa bike na to, napakalaki ng kanyang fuel tank. So for sure malaki din ang kanyang fuel tank capacity. Ang capacity nito is 14 liters to be exact. Then also fuel consumption nito while driving is 21 kilometers per liter. So average yun para sa isang sports bike na ganito. So pwede pang bumaba yan kung halimbawa na medyo walwal ka mag-drive. Pero in terms of that, kasi given na design for race bike to sports bike, and also design for race bike din itong kantong klase ng motorsiklo na to, kaya ganun kababa. Pero kung prepared mo naman na magkaroon ng sarili mong sports bike, well, yun talaga kailangan mong tiisin lang yung ganong klase ng consumption. Ayun, after that mapapansin natin dito mabuti yung kanyang design dito is naka-carbon design na rin siya. Plus etong kagandahan kasi dito nung binili siya is meron na siyang indicated na slider para dito mismo sa unit na to, plus air vents. Ayan, ito na yung typical na design ng version 3 na itong motorsiklo na to. Plus ayan, medyo obvious na yung kanyang chassis dito sa gilid, pero it's good, goods naman siya tingnan para dito mismo sa forma ng motorsiklo na to. So yun, sa papansin natin mabuti, dahilan kung bakit naging sporty aggressive yung looks at yung stance nitong motorsiklo na to, dahil dito mismo sa kanyang front, sa kanyang rear suspension sa likod, naka monoshock. Ayan, kung mapapansin natin medyo tagulang siya at natatakpan din para at least mabawasan yung dirt intake dito mismo sa loob, tsaka maiwasan din yung agarang pag damage nung mismong motorsiklo na to. Present food pegs dito mismo sa may rider side, papansin natin stock pa to. Then ang pagkakaalam ko nito is naka slipper clutch na rin itong motorsiklo na to. Tapos ang transmission naman nito is umaabot naman ng 6 speed. So paano ba to? 1 down 5 up din. So yun, okay. So na-confirm na natin sa may-ari na naka 1 down 5 up din itong shifter na to, para dito mismo sa motorsiklo na to. So punta tayo doon mismo sa kabilang side. Yan, transitionan tayo ng konti. Papansin nyo mabuti, naka-stock din tong kabila na pegs niya rito sa right side. Tapos yung pedals niya ganun din. Ayan, brake pedals niya. Ayan, ganyan yung mismo yung itsura. So eto, based din dito mismo sa may-ari. Pagka sinakyan mo to, ito hindi talaga prepared to sakyan ng naka-shorts ka lang. Especially ito, katulad ng sinabi ko kanina, sports bike to. And also sadyang napakainit nito sa binte kapag ito mismo yung ginamit mo ng naka-shorts ka lang. So mararamdaman mo talaga yung init ng makina habang pinapaandar mo itong mismong motor na to. So okay, so may napansin pa akong isa pa dito. Ayan, naka-aftermarket na rin pala siya ng SC Project pipe. Full system to So kaya pala sobrang lakas din ng tunog nito kasi naka-open din siya. Plus eto pa, kung mapapansin natin mabuti, ito yung itsura nung kanyang ano ba to? Chassis cover ba to? Naka-cover pa pala yung chassis naka-cover pala yung chassis nito, o yung swing arm nito mismo sa bandang likuran ng motorsiklo. Ulit nga. Single piston caliper na rin yung gamit niya dito, caliper brakes dito mismo sa likod. Ayan. So kung mapapansin natin, may kalakihan din yung gulong nito. So yung tire size niya is umaabot ng 140 by 70 by 17 yung sukat nitong gulong nito mismo sa may bandang
likuran. So ayan. Tire naman ito, ang size nito is nakasa 110 by 70 by 17 din yung sukat nung ano na to, gulong nito sa harapan. So yun, so ang alam ko is naka tubeless na rin yung gulong nito, pareho magkabila yung rear tsaka front. Then also it's up to you rin kung ano yung gusto nyo palitan, anong gusto nyo ipalit na gulong dito. Pero the usual, pag nilabas kasi ito sa kasa, definitely sports type ng tire yung ginagamit dito mismo sa mga gantong klase ng motorsiklo na to. So ayun, so proceed tayo ngayon dito sa may gilid. Also, iba pang mga changes na ginawa dito or aftermarket, naka-tail tie din na rin ito for plate number. Plus ayan, takpan na, naka-integrated taillight na rin po ito mga tre, dito mismo sa likod. So talagang pinalitan na siya ng aftermarket, then also dinesign na rin siya para magmukha talaga siyang racing motorcycle din itong motorsiklo na to. So yun, ito yung itsura ng seat nya. Then sige, try natin tingnan yung ilalim ng compartment na itong motorsiklo na to. Yan, lapit natin ng konti. Yan, so kung mapapansin nyo, pag sports and aggressive din yung kanyang upuan. Mamaya susubukan natin sa yan. Tama ba? Daming kakalakarin, daming kakalikutin dyan. Paangat. Pa-slide paangat yan. Ayun, nakita na natin. Lapit natin ng konti. So kung mapapansin nyo, parang di nga compartment to eh. Minalalagay ka bang tools dito? Ay, ito, so nakaipit siya. So yung tools, nakaipit siya dito sa mismong underseat nya. Tapos ito, siguro tingin ko po pwede mo lagyan ng mga papeles to. Pero ikaw, mababasa. Tama naman. So tingin ko yung mga iba pang mga dalahin mo mismo na sobrang liliit. Pero ito, hindi ko alam. Tingin ko hindi talaga siya hindi kakasya isang kapote rito. Pag once dinala mo siya, tapos ito yung gamit mong motorsiklo habang may biyahe ka. So ayun. So ngayon titingnan natin ngayon yung actual na seat height ng motor na to, kung maaabot nga ba ng isang average height na katulad ko. Tingnan natin kung maaabot nga ba ito ng 5'5" and a half na height, or Asian friendly ba itong gantong klase ng motorsiklo para sa mga katulad ko na nasa average height lang na tao. So yun, start na natin. Testing natin. Ito yung dating ano niya? Dating Grabe to. ay may tama na pala talaga ano. Kinain nga. Ito siya sabi na pre, umangat na. Ayan, so kung mapapansin nyo, ayan, ganito yung itsura ko kapag nakasakay ako sa motor na to. Then ayan, medyo tiptoe lang ako ng konti, pero kaya naman i-manage kahit paano. Ayan, so weight distribution, okay lang, hindi ganun kabigat, hindi ganun kagaan, sakto lang. Pero tingin ko mas may gagaan pa to kapag once na pinaandar mo dito ng motorsiklo na to. So ayun, so balik na tayo. Tingin ko wala akong magiging problema dito, including yung radius, yung pag-maneuver dito mismo sa bike na to, yung pag-handle. Tingin ko magiging okay siya para sa akin. Yun lang muna mga dre. So sa ngayon, wala muna tayong magiging price reveal na to since ito ay personal bike nung utol ko. So ayan, hanggang dito na lang muna tayo at the moment. Binigyan ko lang kayo ng konting overview sa specs, tsaka walk around dito mismo sa motorsiklo na to. So yun nga mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. Stay tuned, mga yung mga susunod na uploads natin. So yun nga mga dre, Jobs out.